Good morning guys! Welcome to my A Day in My Life as a titang ina ngayong taon. Ganon, parang may mali. Parang mali yata yung desisyon ko ba na dito sila nag-aral sa akin kasi palagi akong gumigising ng maaga. Oh, meresi, pala desisyon ka kasi. Chares. Sige na nga, wala naman ako magagawa kasi nandito na sila. Alam nga naman, ibalik ko pa sila doon sa bukid. At saka tulong ko na lang din to kay mama at kay papa kasi simulat sa pool sila naman nag-aalaga ng mga batang ito. Inasan ba ang mga magulang ng mga batang ito? Siyempre, yung nanay, nag-aanap na buhay, tapos yung papa, cannot be rich. Hoy, cannot be rich. Buhay pa naman. Huwag na sana sila mag-alala kasi mga anak nila, alagang-alaga ko po dito. O, tingnan mo naman yung ulam namin. O, bulad. Ang mahal kayo ng kilo nito. Ito pa, ang sabaw ko na pork ribs. Kagabi ko pa ito niloto kasi ayaw ko na mahirapan pagka morning kasi naman rush morning na nga ito eh. Actually, dugay na sila nag-request og magbulad ako nung may kadugay na daw may wala nakakaon og bulad. O, ayan, ito na, pang pamahaw na bulad. At saka, lagi nilang sinasabi sa akin na sila nila ko nung bahala sa kanilang baon at saka breakfast. Ang tanong, makapag-almusal kaya? Baka nagmamadali na yarn? May pa ako na lang. Para sure na lang gina makakaon sila breakfast, diba? It's because breakfast is very important meal of the day. Tapos, Monday until Friday ko lang ito ginagawa. Kasi Saturday and Sunday, sila naman gumagawa ng kanilang lunch. Opo, pwede na sila magluto kahit anong balak nilang lutuin. Basta nandito lang kami sa bahay. Present kami dito sa bahay. Pero pag wala kami dalawa ni Bill, bawal silang gumamit ng kalan. Huy, basin magdinanghag. Sige, cellphone og TV. Unya na din nilungag. May pag di na lang magluto, no? Pero dili man sila magutman ka na may pagkaon sa ref. Tapos ito, 1 apple a day keeps the doctor away. Ganon. Pero hindi naman buong apple ipababaon ko sa kanila. Few slices lang. Sabi pa nga ng classmate ni Janice, sobrang healthy na daw ni Janice kasi nagbabaon ng fruits. At saka, kumakain lang sila ng apple kapag na-slice na. Ayaw na kumain ng buo. At alam mo ba kung anong prutas ang pinag-aagawan nila? Yung manggang hilaw na pinakamalaki. Manggang kabayo ba yun? O manggang decebo, something. Basta malaki na hilaw na mangga. Tapos dito ko pahihinugin sa bahay. Tapos yun ang kakainin nila. Naku, parang patay gutom pa nga kung kumain. Kala mo naman hindi nakatikim na mangga ever since. Kung kaning bataan na ni, saka pa niya i-prepare kumulakaw na giaran siya na pagkagabi, bungkag na po. Diba? Araw-araw na lang akong merong madiskubre ng kanilang mga pag-uugali. Ayan, kakain na sila ng almusal. Hindi talaga yan magsasawa sa fried rice, day. Ito pala yung lunch nila, ulam burger from CDO. CDO, bigyan namin. Charot. Usahay mingon sila, daghanan ako na akong ginabutang na baon. Ginatuyo na ako na siya. Kaya nga no, para dili na magasto ang inyong baon pagkahapon. O, imo na lang tiwason inyong baon. Ang tanong, tiwason ka? Aba, syempre naman, kasi meron akong karampatang parusa sa kanila kapag hindi nila inubos ang kanilang pagkain. At saka mas okay na yung mamigay kasi magtapon ng pagkain, diba? Syempre, uubusin pa rin nila hanggang pagdating dito sa bahay kasi nga kaltas 5 pesos sa kanilang baon kapag hindi naubos yung kanilang lunch. Syempre, mas ayaw nila yon. Walang choice. Kanang duha ka dalaga, nangatawa pa ni sila habang nagkakaon kay ngano ang bulad lagi. Nay, may kaamoy daw yung bulad. Oh, ano yung kaamoy ng bulad? What? Asin. Ngayon ko uniform. Ayaw mali. Gikatawan nila ng gamayng laki kay usahay mo gud werdo magud kay siya magbuhat og sawsawan. Bisag mag-mix-mix na siya sa usawan, bisag way lami na para sa iya. Kanya busy po din na sila practice og dabawin yung song. Mo na transfer pag eskwelahan. Ang kaning ulam burger guys, lami ni siya sa gravy, pero gitamad kog himo og gravy so ketchup na lang akong ipuan sila ipasawsawan ani. Oy, okay na ni. Yung dalawang dalaga naman, tapos ang kumain. Tapos itong batang lalaki na ito, ang bagal talaga nito kumain. Minsan pa nga, natutulala pa yan. Nagsimula na silang mag-ready. At saka nagsimula na rin akong magligpit na pakunti-kunti para hindi naman masyadong makalat. Kasi minsan talaga pag umaalis na sila, ang kalat ng bahay. At pagkatapos kong magligpit niyan, ako, balik tulog si auntie. Ay ano pa ba? At pinagtabi ko na rin yung mga envelope at saka mga bags nila para wala na talaga silang makalimutan. At dahil nga, hindi na normal ang init ng araw ngayon, kailangan silang mag-sunscreen. Pinupush ko talaga silang mag-sunscreen everyday kasi nga para maalagaan yung mga skin nila habang bata pa sila. Opo, kailangan mag-sunscreen ang mga bata dahil ang balat nila ay manipis pa at very sensitive kaysa sa atin. Kaya mas madali silang madamage ng araw. Pero hindi ibig sabihin na kahit nasa lilim ka, safe ka na. Dahil 80% ng UV rays nakakadaan pa rin sa ulap, lilim at bintana. Kaya kahit maulap, hindi mo pa rin mag-sunscreen. Kaya nga loyal ako sa product na ito dahil nga walang amoy, hindi pa siya malagkit, kaya user-friendly talaga ng mga kids. Kaya ano pang hinihintay mo? Mag
mag-check out ka na dyan sa Yellow Basket or sa comment section. So ayan, tapos na ang ating patalastas ha. Ayun, tulala na naman. Tapos ito ang bagong orasan ko. O, isang clap lang, ayan, makikita na yung oras. So, at least naman, ano na siya, conscious na sila sa oras, ba? And of course, kailangan din nilang magwalis muna at saka maghugas muna bago sila umalis ng bahay. Alternate lang sila everyday para walay mahay. Nahuling magsuot to ng uniform tong isa kasi nga naghugas siya. Ayaw niyang mabasa yung uniform niya. Mabuti naman. Ayan, mag-vitamins na at saka mag-sunscreen na din. Alam na rin nila ang kanilang gagawin. Uy, pag mag-vitamins na sila, mag-video yan siya kasi nga affiliate yung tita nila. Tapos may vitamins pa ako sa ref, yung parang syrup. Ayaw nila, hindi nila like. Ito, mas gusto nila to kasi nga parang candy lang. Dalawang sunscreen pala yung pinapagamit ko sa kanila kasi yung isa affordable lang tapos yung isa medyo pricey. Depende sa kanila kung anong gagamitin nila dyan. At waiting na rin sila sa kanilang sundo. And then of course, hindi mawawala yung TikTok ba. At niready ko na rin yung baon nila for the whole week. Sila na bahala mag-budget. Na ayaw ta kayo. Ayaw din mo. Ay sus, manage inyo inyong kuan. Di ba na kumakayat ta? Bahala. Pinaganit na pila. 15. 50 ba't na yun? 120 lang mo lagi nakitantan. May nagtabaong tantan, punishment na siya. Ay, uday na. Kung may budget anak, maghurot na sa di bahala mo. Di ba po ko ganisis? Ako mag-desist. Gina-encourage na ko sila guys nga dili nila gastuhon ang ilahang baon para ibutang nila silang alakansiya. Unya kay bugoy-bugoy maning kaming lalaki. Iyamang ukabon ang iyang alakansiya kay iyang gastuson. Punishment. Tuara pagka very good. Matuog man siguro balik ni. Tuwa na nagkarakara na sila kay naabot na ang ilahang sundo. Nanguyab pa man ang isa.